This is SMNI News Channel. Truth that matters. Magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao. Muli po nating ipakita ang ating pagmamahal sa Diyos at sa ating bayan sa espesyal na programang Para sa Diyos at Pilipinas Kung Mahal. Isang programang inilaan ng ating butihing pastor, Pastor Apollo C. Quiboloy, para isulong ang tunay na pagbabago sa ating bayan. Ako po si Ina Mortel. At ako naman po si Racy Larana. Sa programang ito, sama-sama nating itaas ang mga adhikain ng pagkakaisa, kapayapaan, at pagkilos tungo sa tunay na nation building. At yan ang talagang nasa puso ni Pastor Apollo C. Quiboloy. Ang kanyang misyon, tayo ay magkaroon ng tunay na pag-ibig sa ating Diyos at bayan. Samahan niyo po kami hanggang sa dulo ng ating palatuntunan. At kasama rin natin ngayon sa ating palatuntunan ngayon si Brother Carlo Catil. Magandang umaga, Brother Carlo. Good morning. Good morning, partner Racy and partner Ina. Salamat at bigyan tayo ng pagkakataon. Una, nagpapasalamat tayo sa pinakilang Ama, higit sa lahat sa ating beloved pastor for this opportunity na ma-share latest updates, especially very timely yung pag-upo ngayon ng bagong presidente sa Amerika na si President Donald Trump. Maraming salamat. Okay, so once again, we thank the opportunity. We thank Pastor Apollo C. Quiboloy for the opportunity that he has given to us na makapag-share din sa lahat po ng mga plataforma ng ating tumatakbong kandidato ngayon. At the same time sa mga nangyayaring mga relevant issues na tungkol sa KOJC in general. So 2 days, as you said, Brother Carlo, na gluklok ng bagong presidente ang Estados Unidos in the person of Donald Trump. So ano ba sa ating discussion ngayon ka-partner Ina, ano ba ang significance or ano bang relevance ng isang Trump presidency, comeback ni President Donald Trump sa atin sa Pilipinas, particularly sa atin dito sa Kingdom of Jesus Christ? Ano ba ang dadalhin ni President Donald Trump sa kanyang administrasyon ngayon? So siguro para bigyan natin ng konteksto ating magiging talak ngayon, partner Carlo and partner Racy. Kasi isa sa una ng mga binanggit ni President Donald Trump sa kanyang talumpati sa kanyang inauguration ay yung pagtatapos ng weaponization ng Justice Department ng kanilang gobyerno sa pag-atake sa religious of faith general at ito napaka-relevant sa ating usapin ngayon dahil ang Kingdom of Jesus Christ ang unang nakaranas po nito sa Estados Unidos, and I know partner Carlo personal ikaw may experience ka mismo kung paano ito nangyari sa atin. Yes, kapartner Ina and kapartner Racy. May nabasa ako yung sinabi ni Trump na God saved me to make America great again. I was saved by God to make America great again. Was saved by God to make America great again. And nagpapasalamat tayo sa ating Ama kasi Donald Trump, President Donald Trump, nakita niya talaga ano yung problema ng Amerika. And in order for America to be great again, they have to go back kung ano yung kalooban ng Ama. Oh, yes. Now, balikan po natin ano yung nangyari past administration, especially sa experiences po ng Kingdom of Jesus Christ doon po sa Amerika. Nakabase po kasi tayo doon sa Hawaii way back 2018. Nag-start po yun. Nakita po natin in our own eyes yung pagmamalabis, pang-aabuso na ginawa po nila dahil sa mga fabricated lies and false accusations, and they painted Kingdom of Jesus Christ as if it's like an big organized syndicate criminal organization. Then nakarating sa kanila yung balita na yan, nakarating sa mga tenga na pinaniniwalaan nila. That's why nag-start yun sa 2018, diba? Kung babalikan natin. Doon talaga nakita, ginamit how they weaponize yung justice system nila. Paano tayo inabuso, pinapakapakan yung ating karapatan, yung freedom of religion natin. Freedom na makapagsamba natin. Kasi nga, after the 2018 na nangyari, to make the story short, diba? Pinasuhan tayo dun ng Kingdom of Jesus Christ. Then what happened? 2 years later, na-dismiss po ang kaso. Yung lahat na inakusa po sa atin, na-dismiss po lahat ng kaso. Hindi pa po nagtapos doon.
dinala po nila doon sa California. Mm-mm. Ano po ang sumunod doon? Yung nangyari na raid 2020, January po. Yes. Nandun po tayo sa ating pong bahay-sambahan. Sa That Hawaii. is a religious institution doon po sa Hawaii. Simultaneous yung ginawa at ang ating mga kapatiran, mga full-time miracle workers na nandun po sa LA, sa Van Nuys po natin na compound. Mm-mm. In the middle of our devotional prayer. Alas 4, devotional po tayo. Fully armed po, sinalakay po tayo ng mga agents po ng FBI. Mm-mm. Fully armed as if lulusob sila ng gera. They break our doors. They force themselves in. Mm-mm. At doon, tinutukan po tayo ng mga baril. Walang pili po, bata, matanda, babae, lalaki. As if we are criminals. They forgot we are missionary workers. We were sent there by pastor, our beloved pastor, to spread the gospel para tumulong doon sa bansang Amerika. Yan kasi yung turo sa atin ni pastor. Every time pastor pupunta sa mga lugar na ito, especially sa Amerika, tumutulong po si pastor. Kami po ng mga full-time miracle workers, kasama po ng mga Kingdom Miracle members, tumutulong po tayo sa gobyerno para ma-reach out po natin yung mga nasa laylayan ng komunidad. Yung mga nandoon na wala ng pag-asa sa buhay because nalulong sa droga, na involved sa mga masamang gawain. And pastor is bringing change, genuine change sa tao. Kaya nga, kung makita nyo sa mga King is Coming Tour, napakarami po na mga bisita in all different races, mga kapatiran natin na mga white, mga black, Asians, lahat po yan. They listen because they believe pastor's message. And because of this na mga false accusations, dala ng mga taga dito dati sa loob ng kaharian, kasi nga, lumaya sila because of corruption, because of envy and jealousy. Kita nyo yan? Dito kasi sa loob, hindi pinotolerate yung corruption. Kaya nga may plataforma si Pastor ngayon, zero corruption. Yung talakayan natin, para meron kasi nagkomento dito, ito ba ay context ba nito, yung nangyari kasing confirmation ni Pam Bondi bilang Attorney General sa Estados Unidos, at doon kasi nasiwalat ni Senator Hawley, yung paanong maniobra ng Justice Department. Kasi tumutugma ito sa mga kwento mo ngayon. Ang nangyari pala kasi, Partner Carlo, meron ng plano itong FBI, itong Department of Justice, according dito sa kanya, may whistleblower siya. Meron siyang natanggap na dokumento kung saan nagtatanim daw talaga itong gobyerno nila ng infiltrator, spy sa loob ng mga religious sector, sa mga churches. At ang nakakaano pa dito, sila yung mga nagbibigay, once na makapagkuha sila dyan ng mga spy, makarecruit sila, ito magbibigay ngayon ng mga information. Tapos, doon sa kwento mo rin kanina, na merong mga agents, diba? Ilang daan yun, na sumugod doon sa ating compound. Meron ding nakaranas nito, itong sa pangalan ni Mark Hawk, na early in the morning, may SWAT teams on their front doors na dumating with armed weapons to terrorize their children and spouses. Only in the end, to have the case lost. Kasi wala naman talaga. Walang nakita. So, ito yung gusto natin ipakita din ng Partner Carlo na hindi siya actually talaga nag-start sa atin. Kumbaga ba, meron silang nirecruit inside. At yun ang nangyari. Kaya yung mga fabricated stories nila, pinlano na nila ito sa matagal na panahon. At paano rin, diba? Kasi mamaya tatalakayin natin to pagdating sa Pilipinas. Kasi same playbook yung nangyari, diba? Kung paano weaponize sa Amerika, ganun din kung paano nangyari dito sa Pilipinas. So yun po yung gusto nating maunawaan. Kasi may magtatanong, bakit daw interesado ang Amerika kay Pastor? Yes. Di ba komento, bakit Why may mangyari? is there a hell-bent attention sa Kingdom of Jesus Christ? As we discussed nung last episode with Boss Dada, bakit ganyan na lang yung pagpansin ng Amerika sa KOJC? Bakit ganyan na lang yung pansin or attention na binibigay ng Estados Unidos kay Pastor Apollo Kibuloy? Ano bang nagawa ni Pastor doon sa Amerika na siya naman ay isang evangelist, siya naman ay isang pastor, mangangaral? And why all of a sudden, after 28 years si Pastor doon sa Amerika, he's coming back to and fro, to deliver the message of our God Almighty, of our Almighty Father.
bakit all of a sudden in 2018 dumating itong controversy? Ano bang nangyari? So, kung ibabalik natin doon sa confirmation hearing na nangyari doong kay Senator Holly, doon sa confirmation hearing ni Pam Bondi. Incoming na Attorney General na si Pam Bondi, na he was pointing, Senator Holly was pointing about yung disparate treatment ng people of faith. Bakit doon ang attack sa mga people of faith? No, tulad ng dito sa confirmation hearing kasi about sa Catholics yung kanilang but in general, yung people of faith merong nai-experience na attack, and this is being legitimized by the US government itself. No, so anong mai-expect natin ngayon bilang mga syempre may mga members din ang Kingdom of Jesus Christ sa Amerika? Anong magiging effect ng incoming na Attorney General na si Pam Bondi, at the same time itong bagong luklok lang na presidency ni Donald Trump sa ating religious freedom doon sa Amerika, at the same time dito sa Pilipinas? Anong magiging epekto nito, Kapartner Ina? Well, una, pinagpapasalamat natin, kaya yung naging mismo confirmation din ni President Donald Trump na ititigil na. Tapos narinig din natin mismo sa Senate hearing na ito, talagang binusisi din ni Senator Holly kay Pam Bondi na hindi na dapat mangyari ito. Ito kasi yung nakalap natin, may whistleblower, nangyayari talaga, state-sponsored na pag-atake sa mga member ng religious sector. So ito, ano ba ang magiging epekto nito sa atin? Siyempre, napaka-positibin ito, Partner Raci, Partner Carlo, yung ating pag-asa na makukuha din yung hustisya. Yes. Kasi nandun din, sinabi ni Senator Holly na imbestigahan ninyo, sino ba itong mga tao behind sa mga pag-atake na ito. So sa atin, we are praying, we are hoping na mangyayari talaga ito. Hindi lang titigilan, kundi ibabalik po yung hustisya. Kasi may mga naririnig tayo, Partner Raci, na baka nangyayari pa The last time we heard na nagpapatuloy pa rin yung pagre-recruit, di ba? Naghahanap pa rin sila ng mga witnesses against dun sa mga, di ba, against sa atin. So ngayon, na nakaupo na si President Donald Trump, at siya mismo ang nagsabi na ito ay titigil na sa kanyang panahon. Isa to talaga sa unang nabanggit niya Diba? And the weaponization. Tapos sinabi din mismo ni Senator Holly, sinabi niya kay Pam Bondi, pag ikaw na ang naririyan, titigilan na natin ito at iimbestigahan. Kasi hindi ito tama, hindi ito ang Amerika na tinitingalan ng unang panahon. So yung ating pag-asa, yung ating panalangin na ang hustisya ay makakamtan natin, ibabalik nila ang reputasyon, ang sinira nila, ang paglapastahan nila kay Pastor Apollo C. Quibloy at ng lahat ng ating mga kapatiran dyan sa Amerika. Kasi hindi basta-basta naging gawain natin dyan. Partner Raci, di ba? We abide with the law of the Almighty Father, love your enemy, everything na po nararanasan natin, hindi tayo tumigil sa paggawa ng mabuti doon. So we are hoping din, yung mga kababayan nating nanonood ngayon na tanggalin na natin yung mga maling yung kung nabiktima man kayo ng propaganda, kayo man yung, di ba kasi pag nalagyan lang ng pangalan yung ng alleged human trafficker, yung pangalan mo iba na yung narrative. At napakasakit po nun sa amin, napakasakit po nun para kay Pastor, kilala namin siya napakalayo niya sa ganun. Pero dahil sa state-sponsored na to, lahat na, all aspect na ginamit na, parang pakiramdam talaga natin, di ba? Wala na bang hustisya? But we know at this time, na nakikinig, na hindi po natutulog ang ating dakilang Ama. He will give justice in due time. At ito na po yung pasimula. So, alam ko na ating mga kapatiran dyan, Partner Raci, I know si Brother Carlo may masasabi din siya, high hopes tayo ngayon. And we are looking forward anytime, madrop na yung charges at makita po ng buong sanlibutan na inosente po si Pastor Apollo C. Quibloy at ang Kingdom of Jesus Christ. Any comment ka, Partner Carlo? Yes, actually this is an answered prayer. Yes. Ito yung dinadala natin sa buong Kingdom Nation. At ito yung ni-remind sa atin ni Pastor before pa na idalangin natin. At ito na nga, dahan-dahan na itong sinasagot ng ating dakilang Ama na i-restore talaga yung kalayaan natin, the freedom of religion, yung kalayaan natin sa ating pananampalataya, at ihinto na totally itong pag-weaponize ng gobyerno against sa mga simbahan, mga religion. Yung balikan ko lang yung sinabi ni Inat, i-quote natin yung sa hearing doon sa confirmation ni Secretary Bondi. Actually,
yung pagtanim nila ng mga agents na before parang hindi ako maniwala eh. Sinabihan na tayo niyan dati pa. Because here in the kingdom, puro pagtitiwala. Eh, sino pumapasok kasi gusto maglingkod, diba, without anything na background check, wala. Kasi gusto maglingkod. Not knowing pala, mga agent at spy na pala yun. Nung nandito sa rin, kasama natin kumakain one table. Then, inanim na pala yan para to destroy one faith, one organization, kagaya sa atin sa Kingdom of Jesus Christ. They just gather mga evidences kuno, mga false accusation, they naggawa sila ng kanyang mga kaso kung ano yung maiparatang nila in order to destroy Pastor Kibuloy and the Kingdom of Jesus Christ. And we are thankful to the Almighty Father na ginamit din ang mga senators po natin dyan sa United States na mabuksan ito. Biruin mo, sinabi doon na dapat maimbestigahan din yung mga investigador na gumagawa. Yeah. Kasi magkita mo, sinong hahabol sa kanila? Ito pala, pwede pala lang gawin ito. Pwede palang i-weaponize any government agency like FBI, Justice System, Justice Department nila, susugurin ka doon na as if ikaw ay kriminal. Sino ngayon ang hahabol sa kanila? So nagkaroon po tayo ng pag-asa ngayon mga kababayan. Because under the presidency of Donald Trump, this is a godly presidency. Maka-Diyos po. So bumabalik po ngayon, binabalik po ng Ama kung ano yung dapat. Kasi yung sinabi ni Senator Jan na what they experience in the past administration, itong lahat ng mga abuses, this is the worst abuses na kanilang na-experience in the American history. Same thing sa ginawa sa KOJC sa dalawang compounds natin. The worst in the Philippine history. Jump in ako, serving a warrant of arrest, hahanapin mo ang isang tao, serving a warrant, magpapadala ka ng thousands and thousands full battle gear ng mga kapulisan. And from their mouth itself, sa sekretary nila, gagamitin all government resources. You are weaponizing the government at to pin down a religious organization na walang pang napatunayan na puro haka-haka at akusasyon. Galing doon sa Amerika, same script, tingnan yung reklamo, same script, same narrative, same lahat yan, dinala dito sa Pilipinas. Dinala dito sa Pilipinas. Nakita nyo? They use everything para makuha nila ang kanilang pakay sa loob. Without considering human rights, without considering our constitutional rights na inapak-apakan. Ayan. During that time, alam ko, we experienced that. Walang nakikinig po sa atin as if wala tayong karapatan. As if branded na talaga tayo na tayo ang masama, tayo ang criminal. The way they treated us. Ito yung klaro talaga na sinasabi na weaponizing the government, the agencies of the government, targeting religious organizations like the KOJC. Same thing na nangyari dun sa Amerika. Pattern talaga. Now, ngayon, napapasalamat talaga tayo sa ating dakilang Ama. May intervention. There is a divine intervention na nangyayari. Kasi ang Ama, hindi po talaga ito-tolerate ang mga injustices na ginagawa nila. Ito, pasimula pala ito mga kababayan. Malaki po ang ating pananampalataya at paniniwala sa presidency po ni Donald Trump. Inumpisahan na po niya ito. And then with all na mga kasamahan dyan sa Senado, and then the Justice Department, ngayon lumantad na, she will really look into it. Yan ang kanya pong ang kanyang binigay po ng mga statement. Kasi kung titingnan niyo kapartner si kapartner Ina, bakit mo i-assault yung mga missionary workers? Bakit mo gigipitin yan? Ano bang nagawa nila na makita mo na illegal? Sige nga. For example, the Kingdom of Jesus Christ. I'm talking about the Kingdom of Jesus Christ because I myself as a missionary worker sent by pastor there, wala pong instruction si pastor doon na ikakasama o mag-violate ng any laws. Ang instruction doon, magpasubmit kung anong batas dyan, save to humanity, i-reach out ang mga nangangailangan, mag-preach doon, i-invite sila, puro po pagtulong. And here comes, I don't know, as what our lawyer said, because of jealousy, because pastor became a threat to those people who are corrupt, who are evil. Alam mo, mga evil lang man, magagalit kay pastor. Correct. Mga sakim at mga maitim ang budhi lamang ang magagalit sa paninindigan ni Pastor Apollo C. Because pastor is really righteous. He will never tolerate
evil things, unrighteousness. Kaya nga, may masasagasaan talaga. Oh. And then, here comes ngayon, nag-change na ng administration, ito talaga yung dinadalangin natin, and it's really an answered prayer sa ating lahat. Yes. At partner ha, itong talakayan natin, dun sa mga nagtatanong, mga nagdududa, nung unang sinabi ni Pastor na ang Estados Unidos ay may connection talaga sa nangyayari din sa kanya sa Pilipinas. Kasi ang bilis, di ba? Matatandaan natin, no, na alam naman natin na unang sumuporta rin, no, ating butihing pastor sa kasalukuyang administrasyon. Pero nung pumunta lang siya ng Estados Unidos, pagbalik dito, nag-iba na kasi yung ihip ng hangin. So, di ba, yung may mga nagtatanong, bakit? Sino ba si Pastor? Bakit naman ang Estados Unidos ay interesado sa kanya? Yan po ang sagot, mga kababayan, na pakinggan po ninyo. Estados Unidos sa Puena, ang senator na po nila, ang nagsiwalat na meron pong weaponization na nangyayari po na atake, no? State-sponsored po yan sa mga religious sector. Particular na po, biktima po ang Kingdom of Jesus Christ doon. Kasi all states, di ba, meron po, no, prosperous po ng ating kongregasyon doon at talagang wala namang tayong ibang layunin kundi nga, 'di ba? Preach the gospel of Jesus Christ. Yun po ang ang puso ni Pastor. Yan po ang kanyang first love. Lagi inuulit-ulit po niya yan. Napaka-challenging po, no, mag-preach ka sa isang ganyang bansa mula sa third world country, pero okay lang. Kasi mission-oriented si Pastor, 'di ba? Kailangan ang pangangaral na ito ay umabot sa buong sanlibutan, lalo na diyan sa Estados Unidos. Diba? Ano ba ng mga anuhin natin, diba? Mapapala natin kung para sa atin lang. Hindi nyo nakita yung puso na ating pinakamamahal na pastor na walang kinikilalang rasa, diba? Pantay-pantay eh. At nakita din ninyo, no, yung mga mahihirap din. Di naman lahat ng nasa Amerika mayaman talaga, mga partner, di ba? Marami dyan mga mahihirap din. Di ba? Nagpadala si pastor ng mga, ng mga missionary dyan para tulungan din kayo, humanitarian. May mga mobile library pa. Doon sa Appalachians, di ba? Hindi po kami nagkukulang, hindi po tayo nagkukulang na ipakita sa inyo ang kabutihan ni pastor. Yan ay hindi dahil for the sake lang na maipakita. No, para po, di ba? Let's become the light of this world. Isa po yung sa gusto ni pastor, let's inspire each other. Diba? To love one another. Sa bansa po ninyo. Pero bakit hindi po ninyo in-acknowledge yun? Diba? Bakit di po ninyo niyakap yan? Noong una, okay naman di ba, partner eh. Pero ito nga, nagpalit kasi ng administrasyon ni Biden, dito po na natin nakita. Kasi alam naman natin, ang linya din ng nakarang administrasyon sa Estados Unidos ay masasabi natin, hindi naman kasi maka-Diyos. Yun nga. Yung isa sa nakikita natin doon. So, sa akin naman, sa basa ko naman dito, no, based rin sa mga preaching ng ating mahal na pastor, when pastor comes to a country, goes to a country, he brings blessings. Yun yung dala niya. Dala niya ay pagpapala sa isang bansa, sa isang grupo, sa isang organisasyon. Because that is part of his ministry. The ministry of our beloved pastor, Pastor Apollo C. Quiboloy, is coupled with blessings. Kung saan mo lalagay si pastor, pagpapalain talaga ng Ama yan. No? Put him in the mountain, put him in the city, even put him in prison, pagpapalain pa rin ang kingdom of Jesus Christ, no matter how you try to stop him. And then, nakita natin dito, yung even if the government, even if the state is parang ano ba, tawag dyan, squeezing against all the forces, all the powers against him, patuloy pa rin ang paglago ng kingdom of Jesus Christ, no? Yes. Patuloy pa rin ang pag-spread ng mission ni pastor to preach the gospel, no, sa buong humanity. And nakita natin dito na syempre, if we drive away the message of blessings, the message of repentance, if we drive away the appointed Son of God from that place, kunyari, in particular sa Amerika, anong nangyari sa Amerika? It's not a coincidence, mga kapatid. Yes. Particularly doon sa Los Angeles. Anong nangyayari ngayon sa Los Angeles? For how many years since 2018 hindi na nakabalik si pastor doon sa Los Angeles. Hindi na siya nakapag-step foot ulit sa Amerika because of these controversies. Anong nangyari ngayon sa Amerika? They're experiencing a calamity, this kind of wildfires Never that is seen beyond before, yes. human comprehension. According sa ating mahal na pastor, this is beyond human comprehension kasi it is, it has touched the judgment of God na. No? So, spiritually speaking, although makita natin, no, na ang ministry ni pastor ay isang spiritual man, wala tayo dun sa political realm pa,
papasok pa lang si pastor sa political arena, nakita natin yung panggigipit kay pastor. Siyempre, it's a battle between good and evil rin, ano? And we see how the Father has blessed pastor. Despite of all of this, despite na panggigipit sa lahat ng mga puwersa, despite na panggigipit sa kanyang pagkatao, siyempre persecuted si pastor, yung bashing kay pastor, lalo na ngayon, natatakbo pa siya bilang senador, yung parang lahat na yata ng putik, nilabas na eh. Lahat na yata ng mga masasamang, masasamang mga pagkakarakter kay pastor, character assassination kay pastor, nilabas na eh. Expected yan kasi syempre, kaya naman talaga ang mga anak ng ama. No? Pero going back tayo doon sa pagluklok kay President Donald Trump bilang bagong Pangulo ulit or comeback na Pangulo ng Estados Unidos. Maganda yung point na raise ni Brother Carlo kanina, ni kapartner Carlo kanina, na he will bring a godly presidency. Can we elaborate more on that, mga kapartners? Yung godly presidency. Carlo? Yes, makikita mo dun sa dollar bill, in God we God we trust. trust. Yeah. Alam mo, in the previous, walang problema po ang KOJC. Na hindi pinapakialaman, because they know they are religious and that there's a separation of state and the government and the church dun sa Amerika. Pinabayaan lang tayo dun kasi alam nila mabuti ang dala ng KOJC. Ito lang the previous administration. Biglang lumihis. I don't know bakit biglang lumihis. It's like an ungodly. Why we say ungodly? They tolerate injustices. Yes. Yeah. You cannot speak up about your faith, about your sentiments, the freedom of speech and everything. Makikita mo man yan doon sa mga news. At dahil may nakita akong news, may in-interview, sinabi talaga ng in-interview doon na America should return back to God. Yes. So that they will be blessed. Totoo talaga, there's no other source of blessings kundi ang Diyos. And now, here comes, pinadala ng Ama, ang kanyang representative, si Pastor. He was sent there in America, bringing the gospel of love, the gospel of blessings to bless the people there. And you can see, pinagpalak talaga. Now, beginning 2018, hanggang dumating ang 2020, yung ginawa sa atin doon. Dumating yung kapahayagan din kay Pastor that America is burning. And that message from the Almighty Father will really come to pass. Kaya nga, nangyayari ito ngayon sa kanila. It's a wake-up call. That's true. Para sa kanila that they really need to go back kung ano yung kalooban ng Ama. They really need to stop what they are doing, itong panggigipit, pag-yurak sa mga just basic rights, constitutional rights, First Amendment. Karapatan po natin na magsamba, karapatan po natin na pumili ano yung paniniwalaan natin according to our faith, freedom of religion. Nawala po yun eh. Bakit natin nasabi na wala? What they did when they weaponize these government agencies, pero no, walang kalaban-laban. Sige nga, pasukin mo ang simbahan in the middle of their prayers. Yes. Tapos ikaw naka-battle gear ka. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hundreds of them. Naka-full battle gear ka. Tututukan mo mga tao dyan because may na-receive ka na information na ito mga criminal ito. Pero mo, ito pa, may room daw doon sa KLC natin. Nakapadlock daw itong information. May nakapadlock daw doon na pintuan. At lahat nandun ng mga workers daw doon, nakakadena ang mga paa. Kasi nga, biktima ng mga human trafficking. Forced labor. Yun ang kanilang natanggap na without verifying. Oh, yes. And then here, padala ka agad. Para matakot. They really instill fear into your heart. Yung demonic fear. Yun talaga. Nasa dark side talaga. Pero yun mo, these are church people, people of faith, nananalangin. Wala nga kayong nakita na mga armas doon. Wala kayong nakita doon na pangabuto. May dadala ba sila when they umalis na sila? Kasi may prepare pa sila ng mga white vans na malaki. Kasi nga they expected na marami siya madala na mga traffic victims. Wala. Because we were not trafficked there. Hindi po kami. My goodness. Yes. And partner Carlo, mas malala dito sa Pilipinas. 16 days. Nagstay. 16 days siege doon sa loob Tinirahan mismo na eh. ng ating compound sa Davao City, ating central headquarters. Libo-libo
tinalo pa yung mga terorista, 'di ba? Sabi nga ni Senator Bato sa kanyang Senate hearing sa kanyang panahon noon, parang 800 o 700 ang pinakamarami na puwersang pinadala nila. Yun ay talagang terorista. So lagi yung tinatanong natin, binabalik nating tanong, bakit ganyan po karami ang inyong pinadalang puwersa? Hindi po convicted si pastor. Yun ay lahat aligasyon at meron pang di ba? Meron pa tayong motion doon sa sa warrant of arrest. Pending pa yun. Ibig sabihin, legal pa po yung pagtanong. Hindi pa talaga, hindi po natin masasabing nagtatago si pastor. Kasi nga meron pa tayong legal na ginagawang pamamaraan. Pero ano pong nangyari? Weaponize din po ang gobyerno dito sa Pilipinas tulad ng sa Amerika. So nakikita po natin yung same playbook, mga kababayan. Kaya nung sinabi ni pastor noon, na ang Amerika, ang isa sa likod nito ng pang-atake sa kanya, ay totoo po yun. Nanganganib po yung kanyang buhay. Kasi bakit po kayo magpapadala ng ganyan karaming puwersa, kung wala po kayong, di ba, balak, di ba? Yun yung gusto namin maintindihan Hindi naman po kami terorista. Marami kayong paninira. May mga baril, mga armas tayo. Wala rin po kayong nakita. May mga biktima daw. Meron po ba kayong nailigtas yan, sinasabi nyo, allege? Meron kayo dinala dun. Diba? Sa Senate hearing, mga dating miyembro, mga karumal-dumal din ang kanilang record. Mga fabricated din yung mga kanilang stories. The same playbook din doon sa Amerika. So nakikita niyo po yung dugtong ng storya na hindi po ito isang ordinaryo na isang ordinaryong kaso lang. Planado po ito ng isang malaking gobyerno ng Amerika at dito po sa Pilipinas. Kaya sana kung sa Amerika nagsimula na yung ating answered prayer, sana dito din, Partner Carlo. Soon. Kasi kanina nabanggit na din yung freedom of speech, freedom of religion. Kasi to borrow the words of Senator Hawley, sinabi niya kay Pambo ninyo during her confirmation yung nangyaring weaponization na this is an unbelievable assault on Americans' First Amendment rights, which is protect freedom of speech, freedom of religion, freedom of the press. Freedom of the press. Ano po ang ginawa sa SMNI dito? Ginurgur tayo. So, di ba, pati yung mga social media accounts din ni Pastor, di pa siya convicted. Okay, that brings us to the question, bakit kailangang patahimikin si Pastor? Yun ang gusto nating malaman. Bakit kailangan patahimikin ang isang mangangaral, isang man of God, kung ang kanyang purpose lang naman ay to bring blessings, to preach the gospel, bakit kailangang patahimikin siya? Exactly, di ba? Anong sinabi ni Pastor? Ang nakasama sa tao. Sabihin po ninyo sa amin. Di ba wala naman? Meron lang nagsabi ng mga aligasyon, ng paninira. Madali naman kasi talagang mag-akusa, partners. Pero bakit ganun po ang ginawa ng inyong gobyerno dyan sa Amerika? Sino ba may-ari ng mga social media platforms na yan, di ba? Meron lang mag-report. Di ba? Napaka-unfair. Injustice talaga yung nangyari. So now, sa pagdating ni President Donald Trump, we are praying na hindi na ito mangyayari. High hopes talaga. High hopes po kami. Answered prayer na talagang mag-manifest din po dito hanggang sa Pilipinas yan. Kasi hindi po maganda ang nangyari sa Amerika sa 3 years after nung kapahayagan kay Pastor. Di ba? How much more dito sa Pilipinas? Yun po yung aming kinakatakot. Kasi hindi po isa pong malaking sumpa ang mangyayari sa ating bansa hanggat di natin maibigay po ang hustisya na yan. Yes, totoo yan na kapartner Ina, kapartner Raci. Yung judgment na nangyari ngayon sa California, doon sa Amerika, dahil sa mga injustices at ginawa nila sa King of Jesus Christ, particularly kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Hindi po malayong mangyari yan. Much more dito po sa Pilipinas. Saksi po ang ating mga mata, thousands po tayo nandun sa loob, saksi po tayo sa ginawa po nilang pang-aabuso. Ang Ama sa langit nakakakita rin po niyan. Now, kung patuloy po yung kanilang panggigipit, patuloy po kanilang pang-aabuso po sa atin, mga kababayan, sa mga taong inosente. Pastor Apollo C. Kibuloy is innocent. Inosente po si Pastor. Itong mga nilagay nila na mga kaso, hinarap po yan ni Pastor. Maganda kasi harapin sa korte. Yes. Hindi doon sa mga Senate hearing na mga ganyan. Kasi you cannot cross-examine those false witnesses. True. Ito sa korte, magkakaroon po ng chance na ma-cross-examine po natin yung mga kasinungalingan na pinagsasabi dyan sa kanilang mga false witnesses. Hinarap po yan ni Pastor buong Kingdom Nation. Lalabas at lalabas po ang katotohanan yan, mga kababayan. Ito lang po ang masasabi po natin. Ito kung patuloy niyo pong ginigipit ang mga taong inosente,
ginigipit ang mga taong walang ibang hangad kundi kabutihan para sa bayan ng Pilipinas. Ginigipit ang mga taong from the very start of the kingdom ministry, puro kabutihan at contribution na sa bansang for nation building. Lahat-lahat po yan without asking anything in return. There is a God in heaven, nakakita niyan. Surely, may judgment po. Kung hindi po ma-enlighten, magsisi, at reverse lahat ng kanilang pinaggagawa, naku, hintayin po natin, may hustisya din po ang Ama sa Langit. Bababa at bababa po ang judgment. Same na nangyari po doon sa Amerika. At Partner Carlo, meron kasi nga nagkomento dito, ang isa daw kasi nakikita rin ang dahilan sa pagiging malapit ni Pastor sa mga Duterte. Doon daw din nakikita nila nagsimula. Totoo po yan. Kasi kilala naman po natin, na totoo magkaibigan po kasi si Pastor, at si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nagsisimula pa lang ang ministry, prosecutor pa lang si former President Rodrigo Duterte. Solid na yung kanilang friendship. Pero dahil nung naging presidente, si dating Pangulong Rodrigo Duterte, na isang kapahayagan din yan kay Pastor, dito rin parang nakita nila yung impluwensya ni Pastor. Diba? Yung kanyang kakayahan din talagang suportahan si President Rodrigo Duterte na minahal din ng tao. Na yun yung nakikita nitong politika sa ating bansa at posible din daw na ganyan din nakita sa Amerika. Kaya ang unang inatake din ay si Pastor kasi siyang malapit. Tapos meron din kung ang SMNI daw ay nagiging platform. 'Di ba? At the same time, yung mga advokasya ni Pastor na nakakatulong sa ating bansa, ayaw yan ng mga leftist, ng mga kalaban ng bansa. So yun pala. So yung mga nakikita din yung nasa likod nito, ang mga nag-indoctrinate po dito, ito yung mga leftist, yung kanilang pag-iisip. Ganyan din sa Amerika, na ang mga hindi baka Diyos, yung laging ayaw ng pag-unlad. Exactly the opposite. Ito yung nakikita natin pagbabanggaan ng puwersa, na nakikita natin na yan po ang dahilan kung bakit ayaw din nila, kung bakit sila galit kay Pastor. Kasi si Pastor, di ba, tinuturuan tayo maging maka-Diyos, mahalin ang ating bayan, mahalin ang ating kapwa, pag-unlad, di ba, gustong gawing first world ng ating bansa. Tinaya niya ang SMNI, ang lahat po ng na resources para labanan ang CPP, NP, NDF na kilalang sumisira sa ating bayan. Suporta sa laban kontra illegal na droga. Ano pa, pinopromote natin ang lahat ng magagandang bagay na ginagawa ng gobyerno. So ganun. Pero nung nagpalit yung administrasyon, yung sinuportahan din, diba? Kasi for nation building tayo, dito po nag-iba. So pinapaliwanag po namin to sa inyo dahil hindi po ito, dahil may kaso si Pastor, dahil meron siyang umano'y mga biktima. This is political persecution in the first place. Hindi po politiko si Pastor. Hindi po siya sa inyo nangaral ng mga political ideologies, kundi preaching the gospel of Jesus Christ. Ang basic lang naman yun, diba? Love God. Love the country. Diba? Kung mahal mo ang Diyos, hindi mo mahirapang mahalin ng bayan. So, napaka-faithful ni Pastor sa kanya, napaka-consistent ng kanyang message. And this is one of the reasons bakit, diba, tumakbo si Pastor sa politiko. Kasi wala siyang boses ngayon Tinanggalan niyo siya lahat At kanina nabanggit mo Partner Carlo, dapat sa korte. Sa totoo lang, hindi pa nga nakakaharap si Pastor kahit sa Amerika Kasi ibang sistema din, ma-indict ka lang Diba? Ang dami nang iaano sa'yo. Dami na akusasyon sa'yo. Sira ka na sa media. Diba? Iba na yung tingin sa'yo. Hindi mo pa napagtatanggol sa sarili mo. Hindi mo pa nabibigyan ng pagkakataon para harapin yung mga nag-akusa sa'yo na sila naman talaga yung mga karumal-dumal na record. Ginawa ka ng guilty sa harap ng lahat ng tao. Ganun din dito sa Pilipinas. Diba? Hindi pa tumatay si Pastor. Ang ating mga lawyers na talagang para harapin. Kasi dinidili nakikita natin Yun po yung masakit kasi nakikita natin sa mga social media na na mga comments na gato si Pastor, ganyan. Pero on the other hand, nakikita din naman natin, marami din na enlighten, Partner Brasi, na nakikita nila na hindi kami bulag. Nakikita din namin ang lagay ng ating gobyerno ngayon na grabe ang korupsyon. Kaya yung sinasabi ni Pastor, yung kanyang kampanyang Zero Corruption, gustong-gusto namin yun kasi si Pastor ang matapang na makapagsasabi niyan. Kasi may record na siya Diba? Sino pong makakapagsabi sa inyo na mali yung ganong panukala ni Pastor? Sino ang matapang na magsasabi ngayon sa loob ng Kongreso, dapat walang korupsyon sa atin dito? Yan po ang tanong natin. Yes, kwento lang natin mga kapartner. Ano ba, bakit ba influence si Pastor? Ano ba ang influence na meron kay Pastor, bakit pinupush niya tong zero corruption na agenda? Sa Kingdom Nation kasi, sa Kingdom of Jesus Christ kasi, kwento natin mga kapartner, ano ba ang ginagawa ni Pastor when handling finances?
Ano ba ang ginagawa ng ating mahal na pastor when it comes to handling money? Siyempre, we are still here in the world, no? We are mga human being. When we talk about religious community kasi ng Kingdom of Jesus Christ, hindi na talaga yung mga parang mga anghel na talagang hindi mo na mahawakan. No? We're still operating here as human beings, the Kingdom of Jesus Christ operating here in the Philippines, around the world, ilang countries din, and we're handling finances. For the past 40 years din na si Pastor ang nag-lead sa Kingdom of Jesus Christ, walang record, wala talaga tayong makitang record na si Pastor or sino man sa mga leaders ay ginalaw yung mga finances na dapat para sa church, dapat sa mga ginagawang activities ng Kingdom of Jesus Christ. Kaya yan ang nagbunsod kay Pastor na i-apply din ito sa Pilipinas. That is the reason behind his zero corruption agenda. For the past 40 years, anong nangyari sa Kingdom of Jesus Christ? From 15 members lang in 1985, it grew and it expanded worldwide with a limited budget, limited resources. Pagkakaisa at pag-ibig ng mga Kingdom missionary workers, Kingdom miracle members, to contribute, to give, syempre ng tithes and offerings kasi part yan ng covenant of blessings, nasa Bible yan. At the same time, mag-contribute kung anong pwedeng ma-contribute, energy, talents, efforts, lahat ibibigay. Bilang Kingdom citizen, bilang Kingdom miracle member, Kingdom full-time missionary worker, for the past 40 years yan ang in-instill ni Pastor sa atin dito sa Kingdom of Jesus Christ. And he wants to try also na kung ma-apply ito sa Pilipinas na may budget, na may resources. Siyempre, as a lawmaker, meron ka talagang budget niyan. So, why not try Pastor Apollo Kibuloy? Why not try his agenda on zero corruption? Yes. Okay. At ano, partner ha, remember, no, sinasabi din ni Pastor, wala akong ambisyon eh. Yes, wala siyang Wala ambisyon. akong ambisyon Oo. maging politiko. Pero meron akong vision para That's sa true. ating bansa. At mangyayari lang to yung kanyang vision na first world country kung una sa lahat, walang korupsyon. At napatunayan po yan sa loob ng Kingdom of Jesus Christ. And I know, no, si Partner Carlo, meron din yung mga idadagdag dito, no, kung ano ba yung pamumuhay natin dito, kung bakit tayo tiwalang-tiwala. We are very proud to say, Pastor is number 1 po sa laban na yan, no, sa kontra-korupsyon. Diba? Basta laban kontra korupsyon kay Pastor Kibuloy, sigurado tayo. Yan yung sinasabi natin. Yes, totoo yan, kapartner Ina, kapartner Rasi. No? Kung makita mo, gaano ka-importante kay Pastor that every single centavo na ipinagkatiwala, for example, kay Pastor as a Kingdom Nation, mapupunta talaga yan kung saan yan dapat nakalaan. Wala pong masayang ni isa, wala pong napunta sa bulsa ng kahit sino mang namumuno ng mga leaders dito sa Kingdom Nation. Kasi yan po ang tilpuro ni Pastor. There should be transparency pagdating po sa pera. Now, ito po yung budget. We're talking about the budget of the Kingdom Nation. Hindi po yung gaano man kalaki kasi at the Kingdom Nation ang tinitake care ang bansang Karen. Now, compare sa budget sa Pilipinas, we are talking about trillions. Trillions budget. Ganon po kalaki ang budget sa Pilipinas. Sabi pa nga ni Pastor, kung yung trillion budget na yan, kung si Pastor pahawakin yan, nako, malayo lang ang isang taon. Philippines will be a first world country. Trillion budget. Bakit kaya hindi umuunlad ang Pilipinas? Kasi nga, itong budget na ito na dapat mapupunta sa mga projects, social services, lahat ng mga ahensya ng gobyerno na implement ng mga projects na yan para sa pangkalahatan, kaayusan ng lahat, napupunta po sa mga iilan na mga gahaman sa gobyerno. That's why marami ang natatakot sa plataforma ni Pastor about zero corruption. Now, we go to the grassroots level kasi nag-start na po tayo, no? We inform them, yes, that Pastor is running. Yeah, that's true. Yun, nakasulat doon yung mga flyers natin, nakasulat doon kung ano yung plataforma ni Pastor at ano yung pinaka-click sa kanila. Because people, the Filipino people in this time, sawang-sawa na po sa puro corruption. Kita niyo sa gobyerno ngayon, ang korap, hindi na kumukurap ang mata sa pangungurap. Garapalan na eh. Kahit ano, makuha nila, kanya-kanya yan, ha? Non-stop. PhilHealth, PCSO, Lotto, education budget, lahat yan mga kababayan. Ito pa nga bago yung pinirmahan na appropriation. Oo. Nakita nyo yan? Lantaran. Lantaran po ang pangungurap, pangungulimbat ng pera ng bayan.
Kaya nga takot sila, Pastor. They will do everything para si Pastor hindi manalo. Totoo yan. Now, namahagi tayo. Ito talaga, boses ito na nasa grounds. Boses sa grounds na napapakinggan natin. Alam mo anong sabi nila? Bakit nila susuportaan si Pastor? Kahit anong paninira ang kanilang narinig. Kasi when it comes to mainstream media, hindi po, they really paint Pastor na masama. They really, hinusgahan na si Pastor. Nandyan na, nakapalandar na dyan sa mainstream media na yan. But wais na po ang Pilipino ngayon. Go down to the level, tanungin mo isa-isa sila. Yun yung totoong survey. Ha? Totoong survey, nandun makinig ka sa kanila. Ano ang sabi nila? Kahit hindi po ako karilyo ni Pastor, kahit iba po pananampalataya, super iboboto ko pa yan si Pastor. Bakit? Ano nakita nila? Kung naayos nga ni Pastor ang Kingdom Nation with a small budget, Limited. kasi we are just mga tithes and offering, mga donation lamang. Small budget, bakit napalago ni Pastor? Worldwide pa. Much more kung si Pastor nandyan na nakaupo. Yes. Nandyan na sa Senado. Nakaupo na. Bubusisihin talaga lahat dyan ng pera ng kaban ng bayan. Nakita nyo? Ito nabilib sila when Pastor said sa kanyang platform na ang kanyang sweldo, kung uupo siya bilang senador, how many million? 200 million a year? Hindi kukulo ni Pastor yan. I-dedicate niya ni Pastor para mapaglaanan ng programa, pang sweldo doon sa mga kababayan natin na may-utilize natin para matulungan sa livelihood at the same time, makatulong sa Pilipinas. Gagamitin ni Pastor. Mayroon ba nakapag-isip ng ganyan? Wala. Etong zero corruption, bakit threatened sila? Because most of our government officials, they are corrupt to the bone. Yes. Ito, napaka-corrupt nila. Basta lahat ng dadaan ng project, dapat meron ako dyan, dadaan ng project, mahasasan dyan. Meron ako dyan from sa taas dyan. Pagdating sa barangay level, may mahasasan. Ano na marating sa taong bayan? Napakaliit po. Sino po ang nakakita niyan? Si Pastor. Yes. Kaya nga, nanginginig sila. Because when Pastor says something, he will do it talaga. Yes. He will stand. Tatayo talaga yan. Kahit siya lang po mag-isa. Ganun po ang dedication ni Pastor at passion pagdating po sa public service. Kasi siya po talagang totoong nagmamahal sa bansang Pilipinas. At kami po ng mga supporters, naniniwala po kami. Kaya itong paglakad po natin, pag-distribute ng prize, to let the people know that Pastor is running. Paiba-iba pa naman yung number nga. 52, 53 naman daw. Baka May 54 pa nga parang nililin lang nila ang taong bayan. Yes. Ewan ko na. Sana Ngayon, hindi. meron pa naman disqualification cases na naman sa Supreme Court. Pinakyat na naman nung sila Attorney Matulala. Tulala na Yung mga siguro siya ganun. ngayon. Huwag naman. They will do everything. They will really do everything. Pagtingin mo sa mga survey, nakita mo bang pangalan ni Pastor sa survey? Wala. Sa baba lang. Sino yung mga pangalan? Yung mga same people pa rin. Go down to the grassroots. Punta nga kayo sa mga barangay. Pakinggan ninyo. Sentiment. Ito, personal experience ko po ito. Personal experience ko po ito because they're really fed up sa sistema ng gobyerno. Yes. They really want genuine change. Nakita po nila yan kay Pastor Kibuloy. Because when si Pastor po nag-lead, nakita nila, click na click yung zero corruption na yan. Wala pong ibang makapagsabi niyan. Bakit mangurap pa si Pastor? Mayaman na. Yun ang sabi nila, ha? From them. Hindi nga mangurap si Pastor. Kadato na ni Pastor. Tama. Siya pag nagatabang. Correct. Siya pa ang tumutulong. Wala pa sa posisyon niya, ha? Sinong nauna pag may kalamidad? Ina-announce ba yan ng mga mainstream media? Sinong tumutulong? Pumupunta doon. And when we help, we really help. Hindi po yung pakitan tayo, hindi po yung picture taking lamang. Kung naglinis tayo, nagtanim tayo ng mga pulo, hindi po yan for picture taking lamang. Yes. Totoo po yan kasi yan yung turo ni Pastor. Pagmamahal, tayo mga kababayan, kami dito sa Kingdom of Jesus Christ at naniniwala kay Pastor na bahagyaanan po kami ng pagtuturo na yan. Na-infect po kami ng pagtuturo na yan. It's true. Galing kay Pastor. Kaya kami mismo, we are so driven Yes. na gawin yan. Wala po kami sweldo. Hindi po kami sinweldohan na gawin mo to para may sweldo. No. Wala Hindi po. anything in return. Tataniman din tayo ng pag-ibig na mula doon kay Pastor at tinuro sa atin. Kasi walang ibang mag-alaga, mag-aruga sa bansang Pilipinas, nag-iisa natin bansa, kundi tayo. Paano kung tayong lahat maging korap? Saan tayo pupulutin? Correct. Kaya nga pag may tatayo dyan, talagang sisirain nila yan. Like Pastor Kibuloy. And I hope marami pa sana ma-enlighten yan. And to add to that, Partner Carlo, si Pastor lang ang may moral ascendancy to speak about zero corruption. Kasi walang background si Pastor ng corruption sa Kingdom Nation for the past
40 years na naka-establish na ang KOJC. Never nating narinig kay Pastor or any trace or any report, kahit report lang na nagnakaw ng pera si Pastor sa coffers or sa treasury ng Kingdom Nation. Never natin narinig yan. Because what Pastor taught us is to put money where it is designated. Yes. Kung designated yan para sa humanitarian works, dyan lang talaga gamitin. Kung para yan sa infrastructure, sa pag-build ng kingdom, dyan lang talaga yan gamitin. So, it's a culture ingrained in us, in the kingdom of Jesus Christ, na gamitin ang pera where it is designated. Yes. Kasi nga, di ba, ang turo sa atin ng ating mahal na Ama, our Almighty Father, is yung you should not steal. Thou Yes. shalt not steal. Especially when we talk about, syempre, papasok si Pastor sa public affairs na doon sa political arena, you should not steal money that does not belong to you because the money na in-entrust sa iyo ng tao when you are placed there in the position of a senator, a lawmaker, a congressman, galing sa pera ng tao yan. Dugot pawis din nila yan. Pera ng taong bayan yan. No? So, once na nandyan ka na sa public office, binibigyan ka ng public trust. Ibig sabihin yan, ini-entrust ng taong bayan sa'yo ang pag-handle ng pera. So, when you are a public servant, kailangan merong transparency on how the money of the people is being used. So, yan ang isusunong ni Pastor when he becomes senator, kung papalarin ng Ama. Oh, sa ano naman no, sa spiritual na aspeto ng mga partner no, inulit-ulit dito ni Pastor yung dapat wala kang love of money. That's true. 'Di ba? The love of money is the root of evil. Kasi pwede naman 'di ba, neutral naman ang pera, yung lagi sinasabi na depende na lang sa naghahawak niyan. At yan din no, isa sa dahilan kung bakit si Pastor may moral ascendancy kasi siya mismo nagtuturo dapat wala tayong pag-ibig sa pera. So paano mo malalaman kung may pag-ibig ka sa pera, ano? Gagawin mo ng lahat ng kasamaan, kaya mo na ibenta yung kaluluwa mo para ka lang mag-apera, kaya mo nang magtraidor, kaya mo nang talikuran yung mga prinsipyo mo dati dahil lang sa pera. Kasi dati Nabili ka na eh. Nabili ka na kasi dati may mga kilalin tayo sa politiko na kaibigan natin. Pero ayokong sabihin, no, wala tayong mention na pangalan, pero nalaman kasi natin na may mga dagdag na pala sila mga pondo. So, yun ba yun? Ano Sana ba yun? hindi. Sana hindi, no? Pero nakita natin yung pattern din kasi. Nag-iba na rin yung takbo ng sa Kongreso ngayon. Bakit po sunod-sunod, no, ang lahat ng kontrobersya dyan sa pondo sa Kongreso? At ilan lang ang sumuporta? Ilan lang ang sumusuporta? Di ba? Yun yung malaking tanong natin. So, kung hindi po kayo corrupt, dapat sabihin nyo talaga yung open the books, di ba? Yung panawagan na natin yun eh. Pero ibinabaliktad ninyo eh. Isa rin sa dahilan kung bakit po ginurgur ang SMNI. Kasi nagtanong lang naman po kami, karapatan po yun ng bawat Pilipino, kung ito po bang perang ito, ginastos nyo ba ito dito? Tama po ba ito? Sasagutin nyo lang. Pero imbis sasagutin tayo ng tama, Anong pinalit? po tayo, di ba? Kinulong yung ating mga anchors, di ba? Kinulong pa yung mga anchors natin, binantaan pa tayo tanggalin ng prangkisa. In fact, di ba, suspended siya. Pero Suspended indefinitely. indefinitely. So ano pong mga manifestasyon, ano pong mga pangitain ito, di ba? Nung sinisimbolo ito sa klase ng gobyernong meron tayo. Ngayon si President Donald Trump, di ba? Anong sabi niya? Isa-isa itataguin niya. Freedom of speech, di ba? Kasi doon sa Amerika din, yung kapag ikaw ay kalaban ng gobyerno, patahimikin ka agad eh. Sabi niya, hindi ganun. Dapat ang gobyerno hindi siya nakikialam. Kasi First Amendment rights, yun yung unang karapatan nila eh. Basic rights natin yan. Sana ganun din dito sa Pilipinas na maibalik yan. Kasi sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, kahit napakalaki, napakarami niyang kritiko, di ba? Wala naman siyang ginugol. Wala naman siyang ginugol eh. Baka may magsabi Wala siya dito sa tinanggal about sa ng- ABS. Iba po yun. tax naman yun. case po yun. Hindi po yung dahil freedom of speech. Di ba? So ito po iba naman dito sa amin. Kasi ang tinanong talagang freedom of speech to. Nagtanong tayo. So yun po yung mga tanong natin. No? Bakit din po naging ganito yung ating gobyerno, korupsyon, sunod-sunod. Hindi. Masakit po, no, mga kababayan. Hindi naman po kayo bulag. Hindi po to dahil Duterte tayo, Marcos tayo, hindi. Wala tayong kulay dito. Ang tanong natin dito, kung ito bang mga nasa gobyerno natin, talagang ginagawa nila yung kanilang mandato. Una sa lahat, protektahan ang kaban ng bayan. That's true. At yan nga po, di ba, ang power of the purse ay nasa Kongreso. So nakikita po ninyo ngayon ang lagay ng sitwasyon, no? Ang lagay o sitwasyon ng Kongreso natin. Kaya ito na, no, yung sinasabi na timing talaga eh. Yung
pagtakbo ni Pastor. Kasi ang tao, yung clamor for justice, sino po ang magtataguyod ng hustisya para sa ating bayan, lalo na sa usapin ng pera. Si Pastor Apollo C. Kibuloy, inihain na po niya yung kanyang sarili despite sa lahat po ng ginawang pang-aabuso sa kanya kasi he knows the solution. Kasi nalampasan na ni Pastor yun, love of money. Tinakita niyo nasan sa ngayon si Pastor, di ba? Pero anong nasa puso niya, tulungan pa rin ang ating bayan. Puro tulong, pagtulong pa din ang kanyang nasa isip. Kaya napakaswerte natin mga kababayan kung si Pastor ay ibibigay natin kapangyarihan sa kanya. Kasi tayo magluluklok eh. Ng pagkakataon ay ipakita sa inyo kung ano ang totoong lingkod bayan na walang pag-ibig sa pera. Yeah, totoo yan, kapartner. Balikan natin, no? Ano yung gustong iparating ni Pastor sa ating mga kababayan? Nung sinabi niya na ayusin natin ang Pilipinas. Oh, yun. Tama. Yun. Ayusin ang Pilipinas. Tanungin natin yung mga tumatakbong kandidato. Ano yung purpose? Ano yung motive? Bakit ka tumakbo? Serbisyo publiko ba o serbisyo sa bulsa mo? Magandang tanong yan, partner. Straight. Coming from a voter like me, tayo. It's true. Gusto natin talagang diretsahan. Ha? Pag nakaupo ka dyan, ano yung may offer mo? Sigurado ka ba na hindi ka mangungurap? Kasi it's already daw a system dyan sa loob. Pag nandyan ka, nakaupo ka, lalamunin ka ng sistema. So, kung makita natin dyan na side, mahina pala. Anong kailangan natin? Kailangan pala natin ng somebody spiritual, grounded sa mga salita ng Diyos talaga. Yes. Na may takot sa Diyos. Ay, ito, wala na itong mga takot ito. Halang ng mga kaluluwa na ito. Pero hindi mo pera, gagastusin mo. Pinagkatiwala lang ng bayan. Hindi mo yan pera. Biruin mo yan. Ilan naman sweldo ng senador, congressman? Ilan naman? Bakit kayo nagpapatayan dyan? Bakit kayo gusto makaupo dyan? And then pag nakaupo dyan, yun na yung time para magkamkam ka ng perang hindi sa'yo. Yun ba yung purpose? Bakit ka umupo? Ito yung bulgaran. Ito yung talagang diretsahan na tanong. Because si Pastor, we know, he is a spiritual man. Alam niya, kaya nga siya nagtuturo. Kaya nga hindi pinapatawad dito sa Kingdom Nation ang mga korap. Yes. Sisipain ka talaga dito sa loob. Sisipain ka dyan. Yan. Ito maganda. Ito, pag mahuli ka ng korap, I heard Pastor, one of his mga bill na ipafile, gusto niya. Meron talagang death penalty sa mga korap. Papayri squad talaga yan. Tingnan natin at magpirmahan. Maganda yan, magpirmahan talaga. Gusto mo pumasok sa gobyerno? Gusto mo tumakbo? Pag manalo ka, pirmahan tayo. Pag once na proven na ikaw ay nangulimbat, nangurap ng pera ng bayan, wala nang patawad yan. Kahit magkano pa yan, Brother Carlo, di ba? Kahit magkano pa ang ninakaw. Kasi may Yes, plunder no matter. law. Naku, baka Yes, wala ng tao sa maybe. kongreso niyan. Diyan mo makikita sino talaga yung totoong maglilingkod sa bayan. Tama. Yung sinasabi ng public service is only lip service, hanggang bibig lang naman yan nila. Pero nakikita mo, may tumayo ba dyan laban sa korupsyon? May nanindigan ba dyan? Meron siguro iilan. Tahimik lang kasi kung magsasalita ka daw, gugururin ka, pagtutulungan ka. But when pastor speaks, when pastor talks, tingnan mo, people will listen. That's why they are threatened. That's why these people who are doing evil things, they are really threatened. Takot sila. Number one, itong mga komunistang grupo. Tingnan nyo. Sino ba nag-orchestrate ito niyan? Lahat. Sino ba nagdala doon sa Kongreso? Magurgur SMNI, si Pastor papatawag, Kongreso, Senado, sino? Sino mga nanguna dyan? Etong mga fronts ng CPP, NPA, NDN. Bakit? Takot sila. Kasi Pastor will really head on them. Haharapin yan. Tingnan mo. Pastor is not politics yet. Yung may live pa si Pastor, give us a stage, spotlight. Nako, harap-harapan yan. Ina-unmask ni Pastor sino ang mga taong ito. Kaya galit na galit sila. Tingnan nyo. Kung makaupo si Pastor dyan sa Senado, even na, fair na ang playing field ngayon. Nasa politika na rin. Ito yung totoong laban. Yes. Dito natin makikita talaga. Ngayon, maraming ginagawa nila ngayon. Maraming gumagapang na, they really pulling down Pastor para hindi lang manalo. Pero ang taong bayan po ang magdesisyon. Nakita na po yan ng taong bayan. Pastor has an exhibit A na ipakita, kayo meron. Yes. May resibo kung may ipakita talaga si Pastor. Ito yung ebidensya, ito yung nagawa ni Pastor. Bakit nagawa ni Pastor ito? Dahil si Pastor hindi po kurap. Simple as that. Tama. Hindi po kurap. Itaga nyo po yan sa bato, Pastor, hindi po kurap, hindi po mangulimbat ng perang hindi sa kanya. Ipagkatiwala po pera kay Pastor, gagamitin niya yan sa Kingdom Nation kagaya nito,
Pinagkatiwala namin pera kay Pastor. May mga tithes and offering kami, may mga donation kami. And Pastor, receive it in his hand. Kita na resulta. Napakaganda dahil walang kurang. Now, ang pera ng bansang Pilipinas, ipagkatiwala natin kay Pastor. Nasubukan naman natin sila. Ito, ipagkatiwala natin. Ito, dahil nag-present si Pastor sa sarili. Zero corruption. In 1 year, 2 years time, mga kababayan, imposible na hindi ma-first world country ang Pilipinas. Yes. With this amount na napakalaking budget kasi maramdaman mo talaga ang tunay na pag-unlad kasi makakarating yan down sa pinakamababa na level ng ating society. Yan, dyan uhaw ang ating mga kababayan, partner, no? Yung, They really need that kind of leadership ni Pastor Apollo C. Kibuloy. At nagpapasalamat tayo, no, sa ating mga kababayan ngayon, no, sa ating online, sa kanilang mga komento at pagsuporta po kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Pero bago natin yung basahin, mga kapartner, mag-short break lamang po tayo at magbabalik po ang Para sa Diyos at Pilipinas Kung Mahal. Pastor is a reservoir ng maraming alam sa buhay. Pastor is a very keen observer sa buhay ng tao. Very bright. He would be an asset to the country. I am announcing my full support. And I will campaign for him all throughout the country. Mga kababayan, supportahan natin si Pastor Apollo Kibuloy para sa kanyang mga pangarap para lumanda at mulambo ang atong ang nasod. Alalahanin ninyo, ako at ang buong bansang karyan is for nation building. Gusto natin ang ating bayan ay isang marangal na bayan na may pagmamalaki natin dahil sa development na ginagawa ng ating pamahalaan kung saan-saan makikita natin. Kung tingnan mo sa mapa, ang Pilipinas ang liit-liit. Di ba? Tapos ganito, wala pang development na ganito. Kung ako gagawa ng highway from the northernmost part of Luzon to Jolo, kukunik ko yan, tapos connection pa ganon, connection pa ganon, connection pa ganon. Lahat ng islands, pwede mong sasakyan lang, madaanan mo, may highway. Oh, mahirap yun? Hindi. Bakit mahirap? Isipin mo lang at gawing plano, hindi mahirap. What the mind can conceive can be achieved. Di ba? Oh, yun ang dream ko para sa ating bansa. Pusong makabayan yan. Puso para sa development ng ating bansa. Nagbabalik po ang ating palatuntunan at sa mga oras na ito, bigyan daan po natin ang mga komento at tanong ng ating mga kababayan online. Ito mula po kay Loren Santos, time is the ultimate truth teller. Indeed, makikita na lang natin na kinakarma na lang ang mga responsable sa pagsira nila kay Pastor at sa KOJC. It's just a matter of when. Tama. And this comes from Joe Apita. Di mananatili ang kasamaan sa mundong ito. Talagang lalabas ang katotohanan sa bibig nyo na manggagaling na abuse of power kayo. Kung di kayo titigil, may ama sa langit na magre-revenge para sa mga inaapi ninyo. Totoo po yan, no? Diba? May kasabihan nga, ang saba, o ang gaba, dili magsaba. Mali pa ako. Ayan, ito, wala namang kay Ferdy Ferds. Karma works in a manner we didn't expect. What we sow is what we reap. Tama. No, and this comes from Marvin Manganawe. Justice will prevail, always prevail. Ginagaya din nila dito sa Pinas, pati sa oras ng pag-atake, madaling araw. Tama, no? May pattern talaga. Playbook talaga po, mga kababayan. Same. Ito, mula naman kay Andrew Dahero. Yes, DOJ at PNP dito sa Pilipinas, we weaponize. Correct. Ito naman. Ay from Lynn
Lin Sahorga, Pastor Kibuloy for Senator 2025. Maraming salamat po. Ito mula kay Chavs Gadison, sana magkaroon ng justice sa mga biktima tulad ng nangyari kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Naku, sama-sama po tayong nananalangin na makamit po talaga ang hustisya. And this comes from Grayson Bayon. Ginaya na ng Pilipinas, nauna lang sa KOJC siege pero sunod-sunod na din yan. Tulad sa US, inuna ang KOJC tapos sumunod ang 300 churches. Halang ang kaluluwa nitong FBI, mahilig sa tanim kaso, kaya kinakarma na ang bansa ninyo. Hindi na kayo ang #1, America. Pero we're hopeful na magbago. Trump presidency, magkakaroon ng pagbabago. At ano naman sinabi ni Pastor, 'di ba, kung talagang titigilan niya, no, talagang ibalik din po ninyo yung magandang pangalan po ng aming pinakamamahal na pastor, no, at ibalik po ninyo yung hustisya, mawawala po yung mga sumpangay na nararanasan niyo diyan. Ito naman, wala kay Jeramel Peñalosa, huwag ninyong iboto ang mga senador na hindi tumulong sa KOJC, tandaan niyo yan. Ilista na lang po ninyo kung sino yan, ha. Kung sino man sila na hindi witness sumuporta. po kayo. Pag-eleksyon, no, mga kapartner, no, ang gaganda ng ngiti. Pupunta dito, mano-mano kay Pastor, picture taking. Pastor, maraming salamat, pero... Asa na sila ngayon? Wala man lang ngayon sumuporta ng KOJC siege. Ilan lang, may nakita tayong mga tumulong sa atin. And lastly, isang text message from Mary Jean Castillo, tatag lang, Pastor, dito lang kami para sa inyo po. Salamat. Yes, maraming salamat po. At bago tayo magtapos sa Partner Carlo, baka may gusto ka pang mensahe sa ating mga kababayan. Okay, nagpapasalamat po tayo, no, sa mga lahat ng taga-suporta, naniwala po kay Pastor Apollo C. Kibuloy, at hindi po tayo hihinto, hindi po tayo manghihina yung loob natin, no matter ano man pong ibato nila na putik, mga akusasyon, fabricated stories, gagawan-gawan ng mga istorya against kay Pastor Apollo C. Kibuloy to discredit at paint him na masamang tao. Kami po tayo po nakakilala sa mga naniwala kay Pastor. At nagpapasalamat po tayo kasi marami po sa ating mga kababayan na na-enlighten, nabuksan ang kanilang mga isipan. When we go there, no, sa kanilang mga bahay-bahay, sila mismo po nag-volunteer na rin po. They will really support Pastor at ikakampanya nila sa lahat ng kanilang mga kabarangay at mga kapamilya. Maraming salamat po. Sama-sama po tayo na baguhin natin ang Pilipinas, ayusin natin ang Pilipinas. Nangunguna po dyan ang ating mahal na Pastor. Praise the Father. Alright, maraming salamat, Brother Carlos, sa iyong pagsama sa amin sa araw na ito. At maraming salamat din po sa inyong pagsama sa amin ngayong araw, mga kababayan, sa espesyal na programang Para sa Diyos at Pilipinas Kung Mahal. Huwag nating kalimutan, ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa ating mga sarili, sa ating mga puso at gawa. Sa muli, ako po si Ina Mortel. At ako naman po si Racy Laranas. Hanggang susunod nating pagsasama, patuloy tayong maglingkod at kumilos para sa ikabubuti ng bawat Pilipino dahil ito ang ating panata para sa Diyos at Pilipinas nating mahal. This is SMNI News Channel. Truth that matters.